Guni-Guni TV. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang tungkol sa isang katulong na mataray at mayabang. Si Inday ay kilalang masipag na katulong sa maliit na bayan ng San Fabian. Lumaki siya sa hirap. Si Inday ay 36 na taong gulang. 16 na taon siya na nag-umpisa siyang namasukan bilang katulong. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataong magtrabaho sa mansyon ng isang pamilyang mayaman. Kaya ginawa niya ang lahat upang makapag-ipon at makatulong sa kanyang pamilya. Maganda at matalino sa Inday at likas sa kanya ang maasikaso. Dahil sa kanyang katangian ay nagustuhan siya ng anak ng may-ari ng mansyon. Ito ay isang dayuhan. Isa itong Amerikano. Siya si John Smith. Napadpad ang pamilya nito sa baryo para magnegosyo. Niligawan siya ng Amerikano at di nagtagal na uwi sa pag-iibigan ang kanilang pagkakakilala. Mga ilang buwan lang ang lumipas ay nagpakasal silang dalawa. Nang magpakasal sila ni John, ay dinala siya nito sa Maynila. Dito ay binigyan siya ng marangyang buhay. Binigyan siya ng Amerikano ng sarili niyang negosyo at ang pamilya niya ay guminhawa ang buhay. At tinutulungan siya ni John sa negosyong binigay sa kanya. Masipag talaga si Inday, kaya lalo siyang yumaman. Ang negosyo ay lumago ng lumago. Ngunit si Inday ay unti-unting nagbago. Ang maganda at maayos na si Inday ay yumabang at mapanlait, lalo na sa mga taong mababa ang estado sa buhay. Pagkaraan ng ilang taon, si Inday ay bumalik din sa bayan ng San Fabian. Ngunit hindi na siya nakilala ng mga taga-baryo. Lalo itong gumanda. Suot ang mamahaling alahas at napakaganda ng suot niyang damit at sapatos na hindi mo basta-basta makikita sa kanilang baryo. Kapansin-pansin rin ang palagi niyang pagyayabang. Palagi niyang pinagyayabang ang kanilang kayamanan, pati rin ang kanyang Amerikanong asawa. Isang araw, pumunta si Inday sa lugar kung saan sila dating nakatira para dalawin ang kanyang ibang mga kamag-anak. Ang pamilya niya kasi ay sa bayan na nakatira simula nang yumaman sila. Nakatira ang pamilya niya sa isang subdivision at napakaganda ng bahay nila dito. Nilait-lait ni Inday ang lugar kung saan siya lumaki. Sinabi niya na mabaho raw ang lugar at hindi pa rin nagbabago ito. Napakarumi raw ng paligid. Mabuti na lang daw at nakaalis na sila ng pamilya niya sa lugar na yon. Ang mga kamag-anak ni Inday ay hindi natuwa sa mga sinabi niya. Dahil sa sobrang kayabangan niya, nainis pa ang mga ito sa pagdalaw niya. At bukod dito, hindi rin nakaligtas sa panlalait niya ang dati niyang katrabaho at kababata na si Lorna. Hanggang isang araw, pumunta sa palengke si Inday para bumili ng mga pagkain na ihahanda niya sa kaarawan ng kanyang asawa. Marami itong kasama ng mga alalay niya. Nasalubong niya ang dati niyang kasamahan sa mansyon na si Aling Nena. Nilait niya ito sa maraming tao. Sinabi niya kay Aling Nena na lalo daw itong tumanda. Mamamatay na lang daw ito ay hindi pa umaasenso sa buhay. At sinabihan niya pa ito ng kawawa ka naman, sabay halakhak ni Inday ng malakas. Nasaktan si Aling Nena sa sinabi ni Inday, pero pinili na lang niyang manahimik.
Ang hindi alam ni Inday ay isa si Mang Cardo nang nakarinig sa panlalait niya kay Aling Nena. Si Mang Cardo ay isang kilalang mangkukulam sa kanilang baryo. Si Mang Cardo ay isang tahimik at madalas ay hindi pinapansin ng mga taga-baryo dahil siya ay kilalang mangkukulam at meron siyang ibang kakayahan. Kaya marami ang natatakot dito. Si Mang Cardo ay hindi sang-ayon sa mga mapang-abusong tao. Kaya ang ginawa ni Inday kay Aling Nena ay ikinagalit ni Mang Cardo. Kaya nagdesisyon siya na kumilos. Isang gabi, kumuha si Mang Cardo ng mga dahon, kandila at itim na alikabok. Gumawa siya ng ritual at paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Inday. Ang kanyang layunin ay para turuan ng leksyon si Inday. Isang leksyon na magbabalik sa kanya sa pagiging mapagkumbaba. Kinabukasan, nagising si Inday na masama ang pakiramdam. Ang dati niyang matang kumikislap sa yabang ay parang namumula. Ang kanyang malaporselanang balat ay tinubuan ng butlig. Sa loob ng ilang araw ay dumami ang mga butlig na tumubo sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Nagkasakit si Inday. Kahit na anong bilhin nila ng asawa niya na gamot ay hindi ito gumagana. Nagpunta sila sa Maynila para dito magpagamot. Iba't ibang doktor na ang kanilang pinuntahan. Ngunit hindi alam ng mga doktor kung anong dumapong sakit kay Inday. Habang lumilipas ang araw, ang mga butlig na tumubo kay Inday ay nagkaroon na ng sugat. At ang mga sugat na ito ay mabaho. At ang pinakamatinding kinaharap ni Inday ay ang pagbagsak ng kanyang mga negosyo at paglayo ng kanyang mga kaibigan. At ang kanyang asawa ay iniwan siya. Umalik na ito sa Amerika dahil nandidiri ang mga ito sa sakit niya. Hindi nagtagal, ang buhay ni Inday ay bumagsak. Nagbalik siya sa dating mahirap. Ang masaklap pa nito ay naging tampulan siya ng mga tsismis at ang mga taong nilait niya ay pinagtatawanan siya. Sa matinding kahirapan at pagkabagsak, napilitan si Inday na bumalik sa San Fabian. Lumapit siya kay Aling Nena upang humingi ng tawad. Umiiyak niyang sinabi na patawarin siya ni Aling Nena. Sinabi ni Inday kay Aling Nena na hindi niya alam na darating ang araw na babagsak din daw siya. Ama ang Diyos, ang yabang ko ang naging dahilan ng aking kapahamakan, ang sabi pa ni Inday. Naawa si Aling Nena at tinanggap ang paghingi ng tawad ni Inday. Dinala nila si Inday sa isang albularyo sa kabilang nayon at pinagamot. Ilang araw lang ang lumipas ay gumaling si Inday, sa tulong ng iba pang mga taga-baryo. Natulungan nila si Inday na muling makapagsimula, ngunit sa pagkakataong ito, natutunan na niya ang halaga ng pagpapakumbaba. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.